good day, mate! So ito na nga yung ating continuation of our Sydney travel adventure. So for today, ang dami nating nasa list of itineraries na may kita natin for today's video. At una na nga dyan, yung very iconic landmark nilang Sydney Opera House. So it's early like 7 in the morning at ito na nga at nagsisimula na ang ating paggagala. But for now, sa mga nakikita nyo sa paligid namin is usually yung mga daan na malapit sa aming hotel. So actually, nakalocate ang aming hotel sa Wynyard area. At ngayon, papunta na kami sa nearest train station going to Circular Quay para bisitahin yung unang itinerary namin for today, ang Sydney Opera House. As you can see, very early morning person ang mga tao dito sa Sydney. So very busy na din sila going to their work while we are enjoying ourselves for our vacation here in Sydney. So it's a great way to start, diba? Lalo na kapag ganito yung view mo in the morning. At in fair it's very pleasant ang weather sa Sydney natin for today. Yes! So nakatapos na nga kami for our brekkie. At ayan, at naglalakad na nga kami around Circular Quay. At napansin namin na very fitness-oriented ang mga tao sa Sydney Dahil from umaga hanggang gabi, we've seen a lot of people na nagja-jogging around. Since it's weekday at maaga pa naman, good thing at mukhang masusolo namin ang ganda ng Opera House sa umaga. At ayan na, isang tip na yan para sa mga ayaw makipagsabayan sa pagpapapicture dito sa Opera House. Need nyo lang maging maaga, okay? So dito pa lang, tanaw na namin ang ganda ng view from Opera House to Harbour Bridge. So sulit ka na sa pagpapapicture, parang bawat kanto yata very insta-worthy. So alam mo na, kaway-kaway tayo dyan sa mga Pinoy travelers na mahilig umaura at kulang ang araw para sa mga photo op. Mas ma-appreciate mo pala talaga kapag very up close at personal ka na sa Opera House. Kaya pala very iconic ang famous landmark na ito sa Sydney. Dahil sa ganda ng structure at pagkakagawa, talagang masasabi mo na one of a kind ang design. At bukod sa ganda ng structure ng Opera House na ito, in fairness sa linis ng lugar ng Opera House, kahit sa libo-libo ng mga tao na pumupunta dito araw-araw, alam mong na-maintain yung lugar. So, it's 9 in the morning at mukhang nagsisimula ng dumagsa ang mga turistang namamasyal dito sa opera. Kung gusto nyo pala na pumasok sa loob ng opera ay meron mga booking sa Klook na pwede nyo ma-avail or meron din sila dito sa loob ng kanilang lobby kung saan it's a free access for all at bumili ng ticket para sa mga stage shows na meron sila at para mas malaman nyo yung history ng pagkakagawa ng Opera House na maitutour kayo sa loob para mas ma-appreciate mo kung ano pang meron sa loob ng iconic landmark na ito. At dito, meron din silang mga souvenir shop items or merchandise na pwede mong mapili. Sa Sydney, masasabi mong para siyang isang malaking park kumbaga. Dahil dito sa Sydney, madami silang mga gardens, parks na bukas sa lahat ng gustong mamasyal. Na kapag tipong wala lang, gusto ko lang mag-moment o mag-relax or mag-stroll lang sa labas, one of the best na pwede mong tambayan ay itong Royal Botanical Garden. Itong Royal Botanical Garden ay halos katabi lang siya ng Opera House kung saan pwede mo siyang lakarin. At dito sa lugar na ito, tanaw mo pa din ang ganda sa malayuan ang Opera House at ang Harbour Bridge. Dito, pwede kang magmuni-muni, umaura, syempre magpa-picture sa mga naggagandahang mga bulaklak at magpalipas ng oras kasi ba naman, nakaka-relax nga naman ang ganda ng paligid So sa loob nito, marami sila dito mga spots na pwede mong puntahan dahil sa malaki ang botanical garden na ito, dito pwede mo din bisitahin ng Mrs. Macquarie Chair. Dito din located ang government house, mga different planted flowers at marami pa yang iba.
So next stop tayo dito sa Art Gallery of New South Wales. Walking distance lang din ito sa paglabas ng Royal Botanical Garden at itong gallery na ito ang isa sa mga magaganda at malalaki nilang art museum na usually inspired naman sa mga iba't ibang sikat na mga tanyag na pintor. Isa din ito sa mga free access na museum sa Sydney kaya libre mong makikita ang mga magagandang paintings, art designs at talagang mamamangha ka sa mga nakadisplay sa art museum na ito. Marami silang mga floors dito kaya talagang mabubusog ang iyong mga mata sa bawat rooms na mapupuntahan mo dito. So sa bawat floor, meron silang mga iba't ibang mga fini-feature na art gallery. Kaya talagang masusulit mo ang buong lugar. At bukod sa mga paintings, ay meron din silang mga nakadisplay na iba-ibang mga figurines at sculptures. Itong art display na ito ay usually ginawa ng mga local young artists at dito nakalagay yung isang giant doll na parang isang collage ng mga maliliit na colorful doll display. So right after ng aming art gallery museum ay malapit din pala dito yung magandang simbahan nila. Ito nga yung St. Mary's Cathedral. Grabe, sa labas pa lang ng simbahan, it's giving a European vibes of architecture na para bang naglalakad ka na din around London. Tingnan mo naman yung architecture ng labas, oh. So pagpasok mo pa lamang ng simbahan, mapapasabi ka na lang ng, wow, grabe. It's another first for me to witness this kind of amazing place na very solemn, ganito kalawak, at kagandang simbahan na parang it's nice, no? Parang hanep, another one of a kind of experience makakita na ganitong kagandang simbahan, kumbaga. O ayan ha, nag-e-enjoy pa ba so far? Umpisa pa lang yan at marami pa tayong nasa list ng itinerary na pupuntahan at mai-experience natin for today. Kasi pagkatapos naman natin dito sa St. Mary's Cathedral, ay dito naman tayo tatambay muna sa Hyde Park. Sabi sa inyo madami talagang magagandang park at pasyalan dito sa Sydney. Itong Hyde Park naman ay katapat lang nitong St. Mary's Cathedral kung galing ka ng simbahan ha. So dito, makikita mo yung malaking fountain sa gitna, yung mga taong nakatambay lang, and others are just taking their dogs for walking. So we can say na ito yung lugar kung saan pwede kang maupo, mag-relax, and to take a rest for a while enjoying the view. Okay, so wait a minute. So ito na nga at tumawid na kami para naman makita itong Sialang Mall nila dito at ito nga yun, dito sa Westfield. So sa Westfield na ito is a shopping place at dito mo makikita yung mga kilalang branded shops at dito din located yung Sydney Eye Tower kung saan pwede ka naman mag-sky adventure, makita yung buong city ng Sydney at may experience ang sky buffet. So pagkagaling namin sa Westfield ay nagpasikot-sikot kami para puntahan naman itong isa sa mga famous mall nila dito na dedicated as a tribute to Queen Victoria.
itong QVB building na ito ay may 4 na floors. And so ito nga at namangha na naman ako sa ganda at in fair. Karamihan sa mga shops dito ay masasabi mong very class ang datingan ha, na puro mga branded shops na it's giving like yayamanin ka kapag dito ka nag-shopping. Kaya nga, sa tingin pa lang sa lugar ay very sophisticated na at classy talaga ng datingan ng marketplace na ito that fits for a queen. Oh, pa. So ito na nga at nakalabas na nga kami ng mall at nandito naman kami sa kahabaan ng George Street kung saan ang dami ng mga taong namamasyal dito sa labas. It's around like 5 in the afternoon at ito na nga yata ang siesta time nila after work. So it's time na para mag-uwian or gumala after work kasi alive na alive ang crowd. Ito kasi yung lugar na ito yung tumpukan ng mga shopping malls at mga kainan. At ito mismo yung lugar na isa sa mga tambayan ng mga yappies at mga Gen Zs. So bago tayo magtapos ay meron pa kaming isang pinuntahan na lugar sa Sydney para ma-experience na din namin yung mga paganap na event at dito ngayon sa Parramatta. So this is another city sa Sydney na may paganap na live concert, mga parties at syempre hindi mawawala ang kanilang food festival kung saan maraming mga food stalls na pwede mong pagpilian at mag-food trip. Since this is a party street event, ang daming mga tao all over the place na nakikiparty. At ang bongga ha, meron sila dito ng mga acrobatic shows na pwede mong mapanood. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mommy's home. So for the next travel series natin sa Sydney ay dadalhin ko naman kayo sa isang nature tripping sa Blue Mountains. At doon mag-e-explore tayo ng mga magagandang tanawin ng mga bundok at getting some moments with the native animals ng Sydney. So hang on lang mga kapatid at see you for the next travel adventure sa Sydney. Bye!